Okay. Good morning sa bawat isa. Good morning. Ah, Last week ay natapos na po ang halalan ng USA at tayo po ay nakakaalam kung sino po ang nanalo, si President Donald Trump over sa kanyang kalaban na si Harris. Bakit natin ito nalalaman? Kasi sa panahon na ngayon ay marami na tayong sources of information like the social media. At kung wala ka man TV, ay meron kang cellphone na makikita mo kasi marami pong nagbablog, marami din pong mga tao na nagpapahayag ng mga current events ng world. At alam po natin sa mga nakikinig din po sa mga balita tungkol sa Israel, ng Israel na isang maliit na bansa sa Middle East na pinapagaligiran ng maraming mga kalaban, ay nagkaroon ng mga giyera sa kanilang kapalibutan at sa southern side, sa bandang ilalim sa kaliwa, ay sila ay may laban pa rin dahil sa Hamas. No? Doon sa Hamas, at yan ay more than 1 year na, hindi pa natapos ang giyera. At last month ay mayroon silang laban doon sa taas, sa Lebanon. At last month din or mga weeks before ay mayroon silang laban sa isang malaking bansa doon sa Iran. No? At alam po natin na marami din pong mga nakikinig doon kasi alam po natin ang Israel po ay apple of the eye ng God at yan ay ginamit ng God upang maipahayag ang kanyang gustong ipahayag noong unang panahon na dapat malinaw na kung sino siya at ginamit niya ang bansang Israel upang maipahayag ang magandang balita kung anong nature ng God, kasi doon pinapadaan ang oracle o mga salita ng Diyos sa Israel. Doon na pinalabas ang magandang balita ng kaligtasan kay Moses. Doon ipinakita ang mga templo upang magkaroon ng mga sacrifices, maraming mamamatay na mga tupa upang ma-relate na mayroon pong mamatay para sa mga kasalanan ng mga tao. At lumabas din doon sa bandang dulo na si Jesus na isang Israelites din ay ang Messiah na nagkatawan tao. Sa ating pong pag-uusap ngayon ay gagamit po tayo ng isang propesya na isinulat ng isang prophet sa Old Testament. Ang pangalan niya ay Daniel. Si Daniel. So, tayo ay babasa ng mga salita ng Diyos upang gamitin nating springboard sa ating pag-usapan ngayon, the end time prophecy of Daniel. At buksan natin ang ating mga Biblia sa Daniel chapter 12 at bilang paggalang ng salita ng Diyos, tayong lahat ay tumayo. Basahin po natin ang Daniel chapter 12. This is now in the New King James Version in English kasi kanina binasa po natin ito sa Tagalog. Prophecy of the End Time, ang subtitle ng aking Biblia. Daniel chapter 12. At that time Michael shall stand up, the great prince who stands watch over the sons of your people. And there shall be a time of trouble, such as never has since there was a nation, even to that time. And that time your people shall be delivered, even one who is found written, everyone who is found written in the book. And many of those who sleep in the dust of the earth shall awake, some to everlasting life, some to shame and everlasting contempt. Those who are wise shall shine like the brightness of the firmament, and those who turn many to righteousness like the stars forever and ever. But you, Daniel, shut up the words and seal the book until the time of the end. Many shall run to and fro, and the knowledge shall increase. Then I, Daniel, looked, and there stood two others, one of this river bank and the other on that river bank. And one said to the man clothed in linen, who was above the waters of the river, how long shall the fulfillment of these wonders be? Then I heard the man clothed in the linen, who was above the water of the river, when he held up his right hand and his left hand to heaven, and swore by him who lives forever, that it shall be for a time, times, and half a time. And when the power of the holy people has been completely shattered,
all things shall be finished. Although I heard, I did not understand. Then I said, My Lord, what shall be the end of these things? And he said, Go your way, Daniel, for the word are closed and sealed till the time of the end. Many shall be purified, made white, and refined, but the wicked shall do wickedly, and none of the wicked shall understand, but the wise shall understand. And from the time that the daily sacrifice is taken away, and the abomination of desolation is set up, there shall be 1,290 days. Blessed is he who waits and come to the 1,335 days. But you go your way till the end, for you shall rest and will arise to your inheritance at the end of the days. Let us pray. Panginoong naming Ama na sa langit, kami ay muling nagpupuri na kami, Lord, ay nakakabasa na yung mga salita galing sa Biblia. Lord, alam po namin, Lord, na ang end time prophecy ay inihayag mo din po, Lord, sa mga tao yan upang magbibigay sa amin ng comfort. I-bless mo kami, Lord, sa aming pakikinig ng iyong mga salita sa araw na to at gabayan mo rin ako sa aking pagpapaliwanag. Ito, Lord, aming dalangin sa pangalan ni Jesus, na aming Panginoon, tagapagligtas. Amen. Ang ating pong pananampalataya o tinatawag na faith sa English ay bunga ng ating pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Tayo po ay binayahan ng Diyos na makinig ng kanyang mga salita upang tayo po ay lumakas ang ating pananampalataya. Ang sabi nga ni Jesus Christ, ang ating pananampalataya ay nagbibigay sa atin ng comfort kasi lahat daw ng ating hingin according to our faith ay ibibigay niya. Sabi niya sa henerasyon ng mga Israel, kayong henerasyon na mahina ang pananampalataya. Kasi nung binigyan sila ng isang problema na mayroong isang epileptic na bata, hindi nila napagaling. At sabi nga, at marami din pong sitwasyon na sila ay natatakot. Katulad nung sila ay binagyo ng malakas, nakatulog si Jesus Christ, sila po ay natakot at humina ang kanilang pananampalataya. Tayo ay mayroon tayong pananampalataya, pero iba't iba ang degree. Kaya ito ay ating pong madadagdagan sa ating pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Ang atin din pong mga buhay ay nabibigyan ng comfort dahil sa ating pananampalataya. Kung tayo po ay sumakay ng bus papuntang Baguio, isang malayo na lugar, tayo po ay nakakatulog kasi alam po natin na iyon ay makakarating kasi mayroon pong driver na nagda-drive, no? Hindi natin kilala yung driver pero alam po natin na makakarating yon. Kung tayo sumakay ng airplane, tayo din po ay nakakatulog dahil alam po natin na makakarating yung airplane sa ating destination. Pero hindi natin kilala yung pilot doon o anumang mga vessels na ginamit kasi ship ay kailangan natin magtiwala sa kapitan. Ang point ko dito ay tayo ba ay nagtitiwala sa God na siya ang ating driver sa ating mga buhay at alam niya ang kanyang ginagawa? Hindi po ibig sabihin na tsatsamba-tsamba lang ang Panginoon na itong gagawin ko kasi ito yung gagawin nila. Pagkat ito yung ginawa nila, ganitong gagawin ko. Ang Diyos po natin ay may plano siya sa kanyang pagligtas sa atin. No? At siya ay isang missionary, si Jesus Christ, at ginamit ng mga propeta upang maibalik tayo sa ating dating kalagayan na walang kasalanan katulad ng situation ni Adam before the fall. Kasi nung situation po ni Adam before the fall, nandun tayo sa paradise, wala tayong kasalanan. Ngunit nung nagkasala si Adan at saka si Eva, tayo po ay nahawa at tayo po ay nagkaroon ng kasalanan, tayo makasalanan at nahiwalay tayo sa God. Kaya bumunta dito ang kanyang Diyos anak na si Kristo upang ibalik tayo sa ating kalagayan. At may plano yan ang Diyos sa ating mga buhay. Hindi siya nagtsatsambat-samba lang, may plano yan. Yan ay sinulat sa scriptures at sa atin po mayroon tayong dalawang Biblia. Isa ang Old Testament Bible, which is the Hebrew Bible, Tanakh, at isang Christian Bible, which is the New Testament Bible.
Ang Tanakh for Old Testament or Hebrew Bible ay binasa yan ng mga Israelites. At alam nilang may dadating na Messiah. Kaya sabi ni Andrew, nung nakita niya si Jesus, "We have found the Messiah, the one written by Moses and the prophet." Natagpuan namin ang Kristo na sinulat ni Moses at ng mga propeta, at yan ay si Jesus. At Peter, tingnan mo kasi nakita na namin. Ang kanilang paradigm, ang kanilang pagkakaunawa sa kanilang kaligtasan ay ang kanilang Messiah or ang kanilang dadating na tagapagligtas sa kanila ay isang David-like Messiah, isang magaling na magliligtas sa kanilang pagkabihag o pagkaalipin ng ibang bansa. Kasi alam po natin ang history ng Israelites ay sila ay dahil sa kanilang kasalanan, sila ay nagkahiwa-hiwalay at sila ay pinarusahan ng God, pinadala sila sa iba't ibang bansa at sila ay naalipin ng iba't ibang bansa, simula sa Assyria, papunta sa Babylonia, papunta sa Mede, Persia, papunta sa Greek, at sa kapanahonan ni Jesus Christ ay sa Roma. So, ang mga Israelites po ay nag-aantay sila ng Messiah. Kasi sa kanilang mga Misna, sa kanilang mga sinusulat, mayroon silang mga Talmud or mga Misna na sinusulat ng mga rabbi nila. Ang alam nila na in-expect nila ay sila ang dakilang bansa. Pagdating ng kanilang Messiah, sila ay liberate at sila ay titingalain ng maraming bansa. Yan ang kingdom na gustong itayo ng Panginoon. Kaya nga, repent, for the kingdom of God is at hand, sabi ni Jesus Christ. Magsisi na kayo sa inyong mga kasalanan, for the kingdom of God is at hand. Ngunit ito ay nireject ng Israelites, kaya tayo ay nabiyayahan, ang mga Gentiles ay nabiyayahan at pumunta sa atin ang magandang balita ng kaligtasan. Ngunit sinabi ni Jesus sa Lucas, ako ay babalik sa inyo kung sasabihin niyong, "Blessed is he who comes in the name of the Lord." Baruch haba. Baruch haba means blessed is he, but in Israelites it is welcome. Baruch haba. Welcome ka. Sabi ni Jesus Christ, babalik ako sa inyo pag na-realize niyo na ako talaga ang Messiah niyo at tatawagin niyo akong Messiah. Ngayon ay yan ay sinulat sa mga books of the Bible. Kung tayo po ay mag-aaral ng mga propesya, ay maraming propesya sa books of the Bible, at yan ay isa sa mga evidence na dapat tayong magtiwala sa Bible, kasi ang mga prophecy po sa Bible ay natupad na, no? Mayroong propesya ng pagdating ng Messiah, si Jesus Christ, second coming. Mayroong propesya kung anong gagawin ng Messiah habang siya nandito, at mayroon din propesya na siya ay babalik at sa huling araw. So ngayon, makikita natin kung titingnan natin ang end times. Ang ibig sabihin ng end times, ito ay katapusan ng mundo, katapusan ng mga tao, at may balik na tayo sa ating dating kalagayan doon sa paradise. Kaya ang pinakadulo, bababa yung new heavens and new earth at doon na tayo titira. Pero titingnan, bago natin ito maintindihan, dapat makita natin ang propesya, kung ano yung timeline, ano yung mga yugto ng ating history, no? At alam po natin si Daniel ay ginamit sa kanyang buhay. Siya po ay kinausap ng anghel, no? Siya ay kinausap ng anghel na bibigyan ko kayo ng 70 weeks or 7-year period, that is about 490 years, na matapos na yung inyong I will determine 70 weeks for your people and your place to end the sin, na matapos ang sin. Sabi dito sa 9:25, 70 weeks are determined for your people and for your holy city,
to finish the transgression, matapos na yung mga kaguluhan, to make an end of sins, matapos na yung mga kasalanan, to make reconciliation for iniquity, magkaroon ng reconciliation at mabayaran na inyong mga pagkakasala, to bring everlasting righteousness, magkakaroon na ng makatuwiran, at to seal up visions and prophecy, masagot na lahat ng inyong mga visions and prophecy, and to anoint the Holy One. Sabi ni Anghel kay Daniel, mga Israelites, mayroon kayong 70 times 7 period of weeks na dadating na talaga ang kingdom of God. Kasi wala nang mayroon doong mga righteousness, kasi alam mo natin ang God ay naghahari doon. Ngayon, ano yung simula nun? Simula yun nung kapanahonan ni Artaxerxes na magkuman siya na babalik na yung mga Israel sa pagkabihag sa Babylonia, doon magsisimula ang 70 times 7 period. So imaginein mo, merong 790 periods divided into 7 time frame, no? 7 mga periods. Ang sabi ni dito ni Daniel, therefore, and understand, know therefore sa 25, that the going forth of the command to restore and build Jerusalem until the Messiah, the Prince, there shall be 7 weeks, that is 49 years, and 62 weeks, that is 62 times 7 years, the street shall be built again and the wall even on troubled times. So, simula ito daw ng mag-utos si Artaxerxes na i-build yung mga walls and streets ng Jerusalem. And after the 62 weeks, Messiah shall be cut off, but not for himself. So, alam po nating dumating si Jesus Christ at sa kanilang computation, that is yung 62 plus 1 week, yun ang pagdating ni Jesus Christ at siya ay mamatay. Ngayon, mayroon pong natitirang 1 week. Natitirang 1 week. So, alam po natin na kailan mangyayari ito? No? Kailan mangyayari ito? Ngayon, ito yung prophecy ni Daniel. Ito yung prophecy ni Daniel sa chapter 12. So, titingnan niyo yung time frame. Ulitin ko yung time frame. Mayroong 7 years, tapos 62 times 7, tapos mayroon ng time gap. Hindi natin alam kung gaano kalayo ito. Tapos magkaroon ng last 7 years. Yun na yung tinatawag na Great Tribulation. At doon sa Great Tribulation, bago mag-Great Tribulation ay may rapture at kukunin na yung mga nanampalataya kay Jesus Christ sa New Testament at magkaroon ng wrath of God na ipapataw dito sa 7 years sa mga hindi sumusunod sa Kanya, at particularly sa Israel. And on the second, after the 7 years, dadating na si Jesus Christ at magtatayo ng millennial kingdom, 1,000 years. And after 1,000 years, ay magkaroon ng white throne judgment, doon huhusgahan ang mga makasalanan. At magkakaroon na sinasabi kong yung new heavens and new earth. So ulitin ko, 7 years, 62 times 7, may time gap, mayroong 7 period, at ang tawag doon ay Jacob's trouble, tapos millennial kingdom. Sabi dito, at that time, Michael shall stand up, the great prince who stands watch over the sons of your people. And there shall be a time of trouble. This is the time of trouble. This is a great tribulation. No? Kasi alam po natin, yung 7 years na yan, according to Daniel sa 9:27, hatiin pa yan sa dalawa. 3.5 years, and the last 3.5 years, yun na talagang great tribulation, yung wrath of God na ibubuhos sa mga tao dito sa lupa, at tayo ay yung mga nanampalataya ay nasa langit na. Sabi nito, and there shall be a time of trouble, such as never has since there was a nation, even to that time. So itong time na to ay tinatawag nila itong Jacob's trouble. Napakahirap ito, at according kay Jesus, ito ay binalidate ni Jesus doon sa ating binasa rin sa Matthew 24 na walang kasing gulo nito na naranasan before and after. Ang sabi niya dito sa Matthew 24, 20,
Matthew 24, sabi niya dito, 21. For then there will be a great tribulation, such as has not been since the beginning of the world, until this time, no, nor ever shall be. So itong great tribulation na to, ay walang kahalintulad dito, before and after. This is a great tribulation talaga. Sabi dito ni Daniel, there shall be a time of trouble, such as never was since there was a nation, even to that time. Kasi yun ang naabot sa pananaw ni Daniel. At that time, your people shall be delivered. He is talking to the Israelites. Everyone who is found written in the book. Written in the book. So, mayroon ding mga isinulat na mga Israelites, tayo rin sinulat sa Book of Life, and everyone written. Kaya nga, 1/3 of Israel, according to Zechariah, 1/3 of Israel at that time will be saved, and 2/3 of that will be punished, no? Kasi not all Israel, because ang Israel doon, although may sinabing all Israel will be saved, but we know that mayroon pa rin talagang hindi naniniwala kay Jesus Christ at that time, no? Sabi dito, and many of those who sleep in the dust of the earth shall awake. Sa verse 2. Some to everlasting life, some to shame and everlasting contempt. Alam mo natin na there is resurrection. This was written in the Old Testament and emphasized in the New Testament. Na mayroon dalawang resurrection, one resurrection for eternal life, and one resurrection for damnation. Yung mga masasama, doon sila pag resurrect nila, doon sila sa hell, sa lake of fire, or doon sa condemnation. But for those who are matuwid or just, ay doon po sila sa everlasting life. Ang mga Israelites ay hindi nila masyado kinukuha ito. Even sa mga great na mga theologians, kasi alam po natin, mayroong mga sekta doon sa Israel, mayroong malaking sekta doon, Pariseo at saka Sadduceo. Ang mga Pariseo ay they believe on angels and they believe on second life or resurrection. But the Sadducees, hindi sila naniniwala sa parang second life, no? Sa kanila, tapos na, pagtapos, tapos na. Ngayon, nagde-debate yan sila. Pero nung na-resolve yan, nung nakinig sila kay Jesus Christ, kasi sabi ni Jesus Christ, I am the God of Israel, I am the God of Abraham, the God of Jacob, and the God of, I'm the God of Abraham, Isaac, and Jacob, or si Jacob naging Israel. And I am God of the living. So, na-resolve nila na, although namatay na physically, sina Abraham, sina Isaac, at saka si Jacob, ay buhay pa yan sila at muling babalik for the kingdom of God. Ngayon, narinig akong isang kwento ng isang interview ng isang Israelites. Sabi niya, kaming mga Israelites, we do not really think about the second life, no? Medyo hindi sa amin wala sa aming radar kasi ang aming ina-anticipate na babalik nga yung aming Misaya at kami ay maghahari sa buong mundo at kami ay nandito. So, ganun talaga ang paradigm, pag-iisip ng mga Israelites. So, even now, ganun ang pag-iisip nila na dadating yung aming Misaya, hintay lang kayo ng hintay kasi dadating talaga diyan sa Israel, wait lang kayo, forward nga sila ang kanilang national anthem, may forward sila dun sa Jerusalem kasi ang Jerusalem ngayon ay nahati yan. Yung southern part ay hindi pa nakuha ng Israelites. Binalik nila yan nung nakuha nila noong 1967 pero binalik nila. Yun ang isang katanungan. Bakit binalik pa nila yun? Nakuha na nga nila yung portion na yun ng Israel na nandoon talaga yung templo. Because probably of political situation on that time na inagaw nyo sa amin yan, so kailangan nyo ibalik because of the peace. So,
that is probably hindi lang plan ng God yan. Hindi lang probably, plan talaga ng God na mag-antay talaga sila. Ang point ko dito, the Israelites are waiting na dadating yung Messiah nila at maging sikat sila. No? Dadating yung Messiah, lahat ng mga bansa ay luluhod sa amin. In fact, lahat ng mga bansa sa Egypt, dapat mag-courtesy call kayo sa Israel. Pag hindi kayo nag-courtesy call, magkakaroon ng plague sa inyong bayan. So lahat ng bayan, Egypt, lahat pupunta sa Israel once a year para lang hindi magiging magulo yung kanilang bayan. Ganon ang nakasulat kay Sakaria. So ganon ang kanilang ine-expect. Nung dumating si Jesus Christ, wow, ito na yung ating Messiah. Kasi nagpapagaling ng mga tao, ba? Nagpapakain ng maraming tao, nagpapalayas ng demonyo. So, kung kaya nang magpagaling ng tao, kaya nang magpakain ng maraming tao, kaya nang magpalayas ng demonyo, kaya nang mag-resurrect ng mga tao, ang inisip nila, walang laban-laban itong mga Roman soldiers na to. So, pagdating ni Jesus Christ doon sa Jerusalem, sumigaw sila, Hosanna, blessed is he who comes in the name of the Lord. Pumasok si Jesus Christ doon sa Jerusalem, akala nila, pupuntahan yung mga Romano soldiers, papatayin or kalabanin, pero ang pinuntahan ni Jesus Christ, yung templo, at nirebuke na yung mga management doon, nilinis niya ang templo, at nirebuke niya ang mga pariseo at mga priest na nandoon. Ngayon, nagtaka yung mga tao, bakit doon sa religious siya pumunta? Hindi doon sa political. Ngayon, tapos pumunta pa sila, tinanong pa yung mga apostol, kilala niyo ba ako? Sabi na, oy, okay, Messiah. Pero nagkwento na si Jesus Christ na mamamatay ako, wala nalito na sila. At naintindihan nila ito nung nag-resurrect na si Jesus Christ, kasi sabi nga ni Jesus Christ noon sa road to Emmaus, sabi niya doon sa dalawang disciples, oath not that the Christ should suffer first, maghirap muna before His glory. But the Israelites now are not believing on that. Maniwala man kayo at hindi, wala pa sa 1% ng Israelites ang naniniwala sa Messiah, na si Jesus ay sa Messiah. About 0.3 or 0.4%. That means 3 out of 1,000 Israelites ang naniniwala kay Jesus. Wala pang maliit na porsyento lamang ang naniniwala kay Jesus Christ. Bakit? Kasi hindi sila naniniwala na si Jesus Christ ang kanilang Messiah. Ngayon, siyempre, sabi ni, at that time your people shall be delivered, everyone who is found written in the book. And many of those who sleep in the dust and shall awake, some to everlasting life, and some to everlasting contempt. Those who are wise shall shine like the brightness of the firmament. So mga matatalino, naniwala kay Jesus Christ, magsashine sila like the brightness of the firmament. And those who turn many to righteousness, mayroon ding nag-evangelize at naglilid to people to righteousness like the stars forever and ever. So, nagsashine. But you, Daniel, sabi na sa verse 4, shut up the words and seal the book until the time of the end. Many shall run to and fro, and knowledge shall increase. So, Daniel, huwag mo munang problemahin yan. Isarado mo muna yung book na yan. Mayroon kayong 70 weeks na mabuksan talaga yan. Pero hindi pa yun ang time frame sa kapanahunan mo. Kaya mapalad tayo. Sabi nga ni Jesus Christ, mapalad kayo. Kasi maraming mga propeta ang nais intindihin itong pinapaliwanag natin dito, ngunit hindi sila pinagbibigyan ng chance ng God. Katulad ni Daniel, huwag mo munang intindihin yan. Pero tayo, naintindihan natin. At lumalakas ang ating pananampalataya dahil sa ating pakikinig ng salita ng Diyos. So, kayo man ay naiinis o bakit nandun tayo sa end time prophecy? Kasi kailangan nating ulit-ulitin ito kasi dapat maintindihan ito natin para hindi tayo mga blind. Sabi nga,
the end of the time is like a thief. Bigla na lang dadating yan. At maraming magugulat, pero mapalad kayo kasi kayo ay sober at alam nyo kung kailan dadating ito. Although hindi natin alam yung specific date, pero alam natin yung mga konsepto kung kailan dadating. Ngayon, sabi nito, then I, Daniel, look under stood two others, one of the riverbank and the other on the riverbank. Nakita siya ng tao, dalawa, angel. Nang isa nandoon sa kabilang pangpang ng river, and another one sa kabila namang bank or pangpang sa kadaban ng river. And one said to the man clothed in linen who was above the waters of the river, how long shall the fulfillment of these wonders? So, tinanong pa rin ni Daniel. Then I heard the man in the clothes in linen who was above the waters of the river, when he held up his right hand and his left hand to heavens and swore by him who lives forever, that it shall be a time, times and half a time, and when the power of the holy people has been completely shattered, all these things shall be finished. So, ang Hebrew kasi, literal translation ito. Ang Hebrew kasi, Moed, Lamoed, Moadim, and Hatsi. Kasi sa kanila, mayroon silang, pag sumulat sila, mayroon silang terminology sa isang piraso. Mata, ayin. Pag dalawang mata, inayim. Ozen, isang tainga, ozen. Pag dalawang tainga, usnayim. Yad, isang kamay, dalawang yadayim. So mayroon silang terminology sa isa at mayroon silang terminology sa dalawa. So ang pagkasulat sa Hebrew, one, dalawa, at kalahati. So para bakit hindi na lang sabihin tatlo at kalahati? Kasi this is a literal translation. Yung King James is a literal translation. Time, times, two times yan and a half. So time, times, and two times. That is 3 years, 3.5 years. And that is related to the Great Tribulation spoken in Daniel chapter 9 na magkaroon ng 7-year Great Tribulation. Doon sa 7-year Great Tribulation, 7-year tribulation, mayroong some sort of a peace-like tribulation sa mga taong walang nakakaalam pero inuusig dito ang mga mga nanampalataya. Bakit? Kasi on the 7-year tribulation, dadating yung Antichrist. Dadating yung Antichrist, yun yung sa Revelations, nakasakay siya sa puting kabayo, Antichrist yan siya. At siya ay magpapakilala na siya ay makakasolve ng problema ng buong mundo kasi magkaroon ng kaguluhan, magkakaroon siya ng covenant with the many, with the Israelites. No? So itong tao na to ay mararamdaman ng buong mundo ito na magaling ito. Magaling ito at magkukunyaring siyang God, siya ang solution ng problema at makikipag-covenant siya sa Israel. During the time of 3.5 years, ay maging maayos ang lugar, mayroong peace. Kaya nga sabi doon na mag-ingat kayo kasi biglang maayos at dadating na yung tribulation. Ngayon, after 3.5, sabi sa chapter 9, verse 27, sabi dito sa verse 9:27, then he shall confirm a covenant with many for 1 week, that is 7 years, that is 9:27 of Daniel. But in the middle of the week, he shall bring an end to sacrifice and offering, and the wing of abomination shall be the one who makes desolate, even until the consumption, which is the This is the abomination of dissolution. No? Sabi dito, magkakaroon daw ng times and a half, and when the power of the holy people has been completely shattered, all things shall be finished. So, pag bumigay na yung Israelites, kasi ngayon, they rely on their power. They rely on their power. Magaling kami, matalino kami, marami kaming Nobel Peace Prize, marami kaming mga armaments, kayang-kaya namin to, no? Pero, doon ibabagsak ang wrath of God
sa Great Tribulation, sa 3.5 years. At makikita natin yan sa Revelation sa 11 na mayroon dong 1,209. 1,260, no? Sabi dito. Revelation chapter 11. Sabi dito sa Revelation chapter 11, verse 3, mayroon din dito, mayroon dito sa verse 2. But leave out the court which is outside the temple and do not measure it, for it has been given to the Gentiles, and they will tread the holy city underfoot for 42 months. 42 months is 3.5 years. And I will give power to my 2 witnesses, and they will prophesy 1,260 days. So, bakit 1,260 days? Sa kalendar ng Israel, 1 month is 60 days. So, 1 year na 360 days. Sa Revelations 12:6 pala. Then the woman fled into the wilderness where she was placed prepared by God, that they should feed her there 1,260 days. So, alam po natin ang Israel ay sinabi ni Jesus Christ, pag dumating na yung abomination of dissolution na yan, sabi nito sa Revelation, Matthew chapter 24, verse 15, sabi niya, therefore, Matthew 24:15, therefore, when you see the abomination of dissolution spoken of by Daniel the prophet. Okay, therefore, when you see si Jesus Christ ito, nung Wednesday, kasi tinanong siya ng mga alagad niya, kailan dadating ito, Lord? Sabi niya, magkakaroon ng 7 years. Therefore, when you see the abomination of dissolution spoken of by Daniel the prophet standing in the holy place, let those who are in Judea flee to the mountain. Mga Israelites, pag nakita nyo na yung abomination of desolation, ang abomination of desolation yan, parang karumal-dumal na ayaw mo talagang tingnan. What is karumal-rumal na ayaw mo tingnan? Kasi doon sa magkakaroon ng templo at magkakaroon ng mga sacrifices, no? At ginagawa yan doon. And this is in the 7-year tribulation. Magkakaroon to parang parang commemorate nung ginawa ni Jesus Christ. But this is a ecumenical na temple. Ngayon, ang Antichrist ay ibabiolate niya yung covenant niya sa Israel. At gagawin niya, pupunta siya doon sa templo, gagawa siya ng abomination of dissolution, ipapatigil niya yung daily sacrifice at papalitan niya na siya yung God. So, yun na yung hint ng mga Israelites. Pag nakita niyo ito, na mayroong isang tao na pupunta doon sa templo at gagawa siya ng karumalduman na hindi niyo kayang tanggapin, ang isa nga sa mga history nito, naglagay daw ng parang baboy doon sa templo, yung na hindi dapat gawin sa mga Israelites. Pero ang point dito, gagawa siya ng karumaldumal na gawain. Tatakas na kayo. So yun yung doon, yung parang tatakas na yung mga tao. Babalikan natin yung doon. And it shall be for a time, times and half a time, and when the power of the holy people has been completely shattered, all things shall be finished. Kasi alam po natin sa Zechariah na papalibutan ang Israelites ng iba't ibang bansa. Lulusubin sila. At ngayon, bababa ngayon si Jesus Christ doon sa end of times kasi magkaroon ng kadiliman, bababa siya at tutulungan niya yung Israelites na pupuksain yung mga kalaban. Ang situation doon, ang Israelites
papalibutan ng maraming bansa. Ngayon, maubusan na sila ng power, no? And when the power of the holy people, yung mga Israel, has been completely shattered, all these things shall be finished. At sabihin ng mga Israelites, suko na kami. Dadating na si Jesus Christ, sabihin na, it is the one whom I pierced. Sabi dito sa Zechariah chapter 13. No? Sabi sa Zechariah chapter 13, chapter 12, and I will pour on the house, chapter 12, verse 10, simula sa chapter. And I will pour on the house of David and on the inhabitant of Jerusalem the spirit of grace and supplication when they will look on me whom they pierce. Nakita nila, si God ang nagsasalita nito. Makita nila na ako yung kanilang tinusok. Sino yung tinusok na? Si Jesus Christ. Yes, they will mourn for Him as one mourns for His holy city. Ngayon, sabi dito, bakit dadating yan? No? Sabi dito. Sabi dito sa 12:9, it shall be in that day that I will seek to destroy all the nations that come against Jerusalem. This is the Armageddon. This is the Armageddon na magkakaroon ng giyera ang lahat ng bansa against Jerusalem or Israel at tutulungan ng Israel at ng God ang Israel, no? Sabi dito, it shall be for a time, times and a half a time, and when the power of the holy people shall have been completely shattered, all these things shall be finished. Although I heard, I did not understand. Then I said, my Lord, so tanong pa rin si Daniel, di na naiintindihan ni Daniel, my Lord, what shall be the end of these things? And he said, go your way, Daniel, for the words are closed and up and sealed till the time of the end. Many shall be purified, made white and refined, but the wicked shall do wickedly. Yung mga maliligtas, ma-sanctify, ma-purified, maging banal, but marami ding mapapasama. Ang mga masasama, magkukontinue sa masaka. And none of the wicked shall understand, but the wise shall understand. Ngayon, ito na ngayon ang, verse 11. Tingnan nyo mabuti. And from the time that the daily sacrifice, yung abomination of desolation, and from the time that the daily sacrifice is taken away, and the abomination of desolation is set up, there shall be 1,290 days. Bakit 1,290 days? Diba 1,260 lamang? May sumobra ng 35. Tama? May sumobra ng 35. According to mga scholars, this is the judgment of the nation found in Matthew chapter 25, na pagdating ni Jesus Christ, ihiwalay niya yung mga sheep from the goat. I-judge niya yung mga nation. The 35 days are according to the scholars, mga 35 days is for the judgment of the nation found in Matthew chapter 10 to 5. Verse 12, blessed is he who waits and comes to the 1,335 days. O, bakit mayroon ulit sobra na 40 days? So, after ng 3.5 years, mayroong 35 na judgment day, judgment of the nations. At kung makapasa, magkakaroon na ng 40 days preparation or clean up for the millennial kingdom. And the millennial kingdom will be established after the 1,335 days. And on that time, Israel, yung mga chosen people na written in the book of life, together with the saints tayo doon, magkakaroon tayo ng living on the 1,000 years millennial kingdom. But you, go your way till the end, for you shall rest, and will arise to your inheritance at the end of the days. So, dito pinapakita ni Daniel, nag-collaborative,
Kasi inacknowledge talaga ni Jesus Christ na itong prophecy ni Daniel ay totoo. Kasi doon sa Matthew 24, sabi niya, when you see the abomination of desolation spoken by Daniel, tumakas na kayo. So, mayroon talagang abomination of desolation, that is the hint na dapat tatakas na. At yung sinabi ko nga doon sa verse 12, sa Revelations, na ang interpretation ko dito, this is not the woman. The woman is the Israelites. Kasi the Israel is the mother of Jesus Christ yan eh. Kasi ang iba dito, yung woman. Ito, pag ako nga director ng movie, gagawan ko to ng magandang scene. Sa verse 12, Chapter 12 pala ng Revelation. Now a great sign appeared in heaven, a woman clothed with the sun, with the moon under her feet. And on her garland of 12 stars. 12 stars meaning sa 12 tribes of Israel. Then being with child, si Jesus Christ yung child, she cried out in labor and in pain to give birth. And another sign appeared in heaven, behold, a great fiery red dragon, having 7 heads, and 10 horns, and 7 diadems on his head. His tail drew a third of the stars of heaven and threw them in the earth. And the dragon stood before the woman. Yung Satan against Israel yan eh, na gusto talagang ubusin yung Israel eh. Kasi nandoon yung And the dragon stood before the woman who was ready to give birth, to devour her child as soon as it was born. She bore a male child who was to rule all nations with a rod of iron. And her child was caught up to God and his throne. Then the woman fled in the wilderness where she was placed prepared by God, and they should feed her there 1,262 days. And the war broke out in heaven. Michael, his angels, fought with the dragon, and the dragon and his angels fought, but they did not prevail, nor was a place found to them in heaven and nowhere. So the great dragon was cast out, and the spirit of old, called the devil, was deceived. The whole earth was cast to earth, and his angels were cast out with him. Yun, mayroong doon na yung woman tumakas, nandoon din yon si Michael na magsastand sa Israel, no? So siguro yung end times talaga, bakit natin pinag-aralan to? Kasi tayo ay mga messengers of God's Word. Sa ating pagsishare ng gospel, siyempre mayroong mga tao doon. Mayroon ba kayong alam sa end times? So dapat equip din tayo na talagang ang plano ng God ay He is in control. He is in control. Alam ng God kung saan siya, kailan siya dadating. Alam ng God ang kanyang time frame, at tayo lang ay mapalad na tayo po ay binigyan ng unawa. Balikan ko yung aking ending doon sa 2 Thessalonians chapter 2, kasi this is very important for us. Sabi dito sa 2 Thessalonians chapter 2, kwento din niya yung pagtayo ng mga kwento dito si Paul sa Thessalonians, but for the saints, for us, verse 13 ng chapter 2 ng 2 Thessalonians. But we are bound to give thanks to God always for you, brethren, beloved by the Lord. Because God, from the beginning, chose you for salvation through sanctification by the Spirit and belief in the truth, to which He called you by our gospel for your obtaining of the glory of our Lord Jesus Christ. Therefore, brethren, stand fast and hold the traditions which you were taught, whether by word or our epistles. Now may our Lord Jesus Christ Himself and our God and Father, who has loved us and given us everlasting consolation and good hope by grace, comfort your hearts and establish you in every good word and work. Mga kapatid, tayo po ay nabiyahan ng magandang balita ng kaligtasan. We are saved by the gospel preached to us. We are saved but that Jesus Christ came into this world to save sinners, of which Paul, according to him, is the worst. And we know that God is in control.
And I believe, and I really believe na hindi niya babalikan niya ang Israel. Kasi ang point ko dito, kung hindi babalikan ng God ang Israel, medyo hindi tayo magtitiwala ng mga promises ng God. Kasi sabi na, yung Israel ay lumipat na yung blessing sa church. Mahirap yan kasi ang sabi niya, to Israel talaga. So kailangan ito pa rin ng God yung kanyang pangako sa Israel. And I believe, kung babasahin natin ang Zechariah, babalikan talaga niyang Israel, although mayroong wrath, no? Mayroong parusa sa mga hindi naniniwala sa kanya, pero mayroong 1/3 of Israel on those times na mag-believe sa kanya at ang kanya yung kukunin talaga yung the remnants of Israel. So for us, Christians, manadagdagan ang ating pananampalataya na kung tayo magtitiwala sa Diyos, hindi niya babaguhin ang kanyang mga pangako. He gave us the right to become children of God. Hindi niya tayo iiwan at hindi niya tayo pababayaan. Katulad ng Israel, makasalanan, nagre-rebelde, pero may promise siya at I will put grace and supplication to them na talagang biyayahan niya ang mga nanampalataya sa kanya. So for us Gentiles, for us Filipino, for us here, dapat tayong magtiwala na ang God ay may control sa kaguluhan ng Israelites, pagkagulo man sila dyan, alam natin na kung magre-retaliate man yung Iran, karoon ng Third World War, alam natin, ganun talaga, wala na tayong magawa dyan. That is the plan of God. But we will not be parang mabalisa tayo kung ano man ang mangyayari dyan kasi tayo naman ay biniyayahan na dadating talaga ang Panginoon at tayo ay alam natin kung siya dadating at babalikan niya tayo kasi sabi nga niya sa John 14 verse 1, believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions or dwelling places. I will go there to prepare a place for you, and if I go there, I will come to you. And where I am, you will be also there. So, tayo po ay maniniwala na babalikan tayo ni Jesus Christ. We're not destined to the wrath of God, but we are destined for salvation to everlasting glory. Tayo din po ay may glory sa Kanya. You have to believe and believe na paglalakbay tayo dito, ang ating provision, bibigyan tayo, hindi tayo pababayaan, at tayo po ay ma-eternal life kasama tayong lahat doon. Let us all stand and let us pray. Panginoong Diyos naming Ama, Lord, alam po namin, Lord, ng iyong mga salita ay totoo na nakasulat sa Biblia. Patuloy po namin itong pinag-aaralan at iniintindi at alam po namin, Lord, na ikaw din po, Lord, ang nagpapaintindi sa amin na maintindihan ito at kami, Lord, ay nagpapasalamat na inireveal mo to sa amin. Hindi katulad ng mga propeta na hindi ni-reveal sa kanila noong kapanahunan, ngunit sa kapanahunan na to, Lord, ay in-reveal sa amin. I-bless mo rin kami, Lord, ng aming katuruan na hindi mapasama, kundi makaglorify po sa iyo, Lord. Kami, Lord, ay nagmamakawa na gabayan mo kami sa aming buhay at aming understanding ng masalita. Ito, Lord, ay dalangin sa pangalan ni Jesus, na aming Panginoon, tagapagligtas. Amen.